Kabahagi ako sa ikapapayapa ng mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sa ating kwento, matapos na muling mabuhay si Kuya Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Makatatlong ulit niyang binati sila ng "Sumainyo ang kapayapaan." Nangangahulugan ito, mga bata, na nais ni Kuya Jesus na magkaroon tayo ng tunay at ganap na kapayapaan na isa sa bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ating mundo ay lubhang nangangailangan ng kapayapaan, mga bata. Kung titingnan natin ang ating paligid, marami tayong makikitang mga kaguluhan at digmaan saan man dako ng ating bansa at daigdig. Hindi lamang iyon, sa ilang pagkakataon, marami tayong nasasaksihang awayan at hindi pagkakaunawaan sa ating kapitbahayan man o sa atin mismong tahanan. Kaya't maging sa mga ito, masasabi nating kailangan natin ng kapayapaan. Ngunit ano ba ang kapayapaan, mga bata? Sa katesismo ng ating simbahan, sinasabi sa atin na ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan lamang ng kawalan ng digmaan. Ang kapayapaan, mga bata, ay mararanasan lamang natin kung
Malaya ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. May paggalang tayo sa karangalan ng mga tao at lipunan. At ang masidhing pagpapairal ng kapatiran. Ibig sabihin mga bata, magkakaroon lang tayo ng tunay na kapayapaan kung marunong tayong gumalang sa ating kapwa-tao at isasabuhay natin ang pakikipagkapatiran sa isa't isa. Ang pakikipagkapatiran ay nangangahulugan na ituturing at itatrato natin ang ating kapwa bilang tunay nating kapatid. Ganito ang ginawa at ipinakitang halimbawa sa atin ni Kuya Jesus mga bata. Kaya nga't matatandaan natin na ipinagtanggol ni Kuya Jesus ang mga dukha at inaapi ng lipunan. Pinagmamalasakitan niya ang mga may sakit at naghihirap at pinatawad at binigyan niya ng ikalawang pagkakataon para magbagong buhay ang mga makasalanan. Kaya nga si Kuya Jesus ay tinatawag nating prinsipe ng kapayapaan sapagkat sinimulan niya ang pagbubuo ng tunay na kapayapaan sa ating daigdig na inaasahan naman niyang ipagpapatuloy natin sa araw-araw. Huwag nating kalimutan mga bata na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang magkaroon tayo ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Ang pagbabatian nawa natin ng kapayapaan tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na misa ay maging paalala sa atin na ang kapayapaan na nais nating matanggap at maranasan ay magsisimula mismo sa ating sarili sa mga munti nating paraan. Paano natin maitataguyod ang kapayapaan sa munti nating paraan? Ngayong kapistahan ng banal na awa ng Diyos o Divine Mercy Sunday, simulan natin ang pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng awa at malasakit sa mga mahihirap at nangangailangan at sa pagsasanay sa sarili na maging maunawain at mapagpatawad sa mga nakagawa sa atin ng masama.